am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? And is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Yeah. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Yeah. And is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing, so amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Last time, napag-aralan natin na kung saan si Daniel at yung kanyang mga kaibigan ay pinagpala ng Lord dahil sa pagkakaroon nila ng submissive hearts. Okay? Kasi alam natin na inutusan ni King Nebuchadnezzar si Arioch, the captain of the king's guard, na hulihin lahat yung mga supposedly wise men sa Babylonia by that time. At dumating nga ang pagkakataon na si Daniel, no? At si Shadrach, Meshach at si Abednego naman ang siyang sinabihan. Gayunpaman, even though alam naman natin bilang captain of the king's guard, meron taglay na katigasan ng puso, no? Itong si Arioch, nung kausapin siya ni Daniel, si Daniel kasi punong-puno ng tinatawag na diplomasya. Nung makipag-usap si Daniel, hindi out of init ng ulo, no? Kasi pinag-usapan natin dito, kinokolekta na yung mga tao kasama si Daniel, maging yung apat, para i-execute. Ngayon, alam natin sa panig ni Daniel, wala silang kasalanan ginagawa. And yet, ito ang mangyayari sa kanila. Pero, nakita natin sa pag-aaral nung nakaraan, nung kausapin sila ni Arioch, walang rebellion, no? Hindi pagsang-ayon na nangyari. Kundi nagkaroon pa nga ng madiplomasyang pakipag-usap si Daniel, maging yung tatlo, dito kay Arioch. Kaya ang nangyari ngayon, imbes na nagkaroon ng paglalaban-laban, magkaroon pa ng mapayapang pag-uusap. Ito mga ito. Okay? Ang sabi sa verses 17 hanggang 18, Then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, that they might seek mercies from God of heaven concerning the secret, so that Daniel and his companions might not perish with the rest of the wise men of Babylon. So ang unang naging sagot ni Daniel ng kanyang apat na kasama na sila Hananiah, Mishael at Azariah, hindi sila lumapit sa mga malalakas na mga politicians, hindi sila lumapit sa mga
sa mga taong pwedeng kumausap sa hari para mabago yung isip ng hari, yung kanyang decision. Lumapit sa laki nino, walang iba kundi sa ating Diyos na buhay. So, nagpray nga si Daniel sa ating Panginoon sa kabila ng mga nangyayaring ito. So sa verses 19 hanggang 23, the secret was revealed to Daniel in a night vision. Na siya'y matulog, pahinga na lahat, then doon natin nakita, sumagot ang ating Panginoon kay Daniel. So Daniel blessed the God of heaven. Simple lang. Hindi na masyadong inelaborate ni Daniel yung kwento, pero sabi niya, nagkaroon siya ng vision ng gabi na yon. No? So, Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His." Sang-ayon to dun sa ginawang pag-reveal ng Panginoon sa kanya. And He changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells in Him. Thank you and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and might, and have now made known to me what we ask of you. For you have made known to us the king's demands. So nakita natin, sa kabila ng threat, nung siguradong threat sa buhay ni David at nung tatlo, no, nagpuri pa nga si Daniel. Ano raw yung laman ng kanyang great praise, ng kanyang prayer? Blessed be the name of God, which is the emblem of God's character. Marapat lamang na papurihan, di ba, dakilain ang pangalan ng Diyos. At ang sabi rin ni Daniel, wisdom and might ay sa Diyos. Sa kanyang katalinuhan, sa kanyang nagagaling ang lakas. God changes the times and the seasons, implying that God has total control over all of life. God removes kings and God raises up kings. Dahil siya ay sovereign. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang mangyayari. Kung ayaw niya, hindi mangyayari ever. God gives wisdom and knowledge. Katulad sa sinabi sa James 1:5, kung kailangan daw natin ng wisdom, humingi sa Diyos at magbibigay siya. Sa mga taong una, hindi pa bago-bago ang isip. If there is one thing na ayaw ng Diyos, yung mga taong pabago-bago ang isip. Kasi ginagawa mong loko-loko lang ang pakikipag-usap sa Diyos. Kung sa kapwa natin tao, pwede yung gano'n, makita tayo ng ganitong oras, ha? Tapos ilang minuto ko, ilang oras na naghihintay, wala. At the last moment, naku, may usapan nga kami, pwede bang bukas na lang? Ang tao kasi gano'n ang tao eh. No? It's so easy for us na magpabago-bago ng isip. No? Regardless kung nabubwist na o naiinis na yung mga kasama natin o yung kausap mo. Huwag mong gagawin sa Diyos yun. Ayaw ng Diyos sa mga taong pabago-bago ang isip. Kaya nga according sa aklat ng Ecclesiastes, kapag meron ka raw ipinangako sa Diyos, make it a point, tutuparin mo. Kasi kapag meron kang ipinangako sa Diyos at hindi mo tinutupad, that is sin. Kalimutan mo na yung mga gusto mong makuha mula sa Diyos. Because you're committing sin against Him. Okay? Kaya bago manalangin, ipag-pray, mag-isip-isip muna maigi. Panginoon, ito ang aking decisions, ito ang aking mga plans. Lord, i-approve mo muna. Then I will really pray for it. Kasi buo na rin naman mismo sa puso ko. I'm really determined sa bagay na ito. Hindi yung, Panginoon, I'm praying na matanggap po ako sa kumpanyang ito. Nakakita ka na mas malaking sahod. Lord, dito na lang po, I pray. No, hipuin po niyo yung puso ng boss dito para dito na ako matanggap. Mas malaki ang sahod dito sa kabila. Magpe-pray ka na naman. Lord, kalimutan mo na po lahat ng pinag-pray ko. Ito pong latest. Ito pong latest. No? Ano kala mo sa Diyos? Right? At maraming taong ganyan. Lahat na ng kapatiran, lahat ng sister pinag-pray. Lahat ng brothers pinag-pray para maging kanya. What's that? Okay? So, God gives wisdom, especially sa mga taong hindi pa bago-bago ang isip. God reveals deep and secret things, including yung panaginip ni Daniel. God knows what is in the darkness because light dwells in Him. Kahit nasa dilim ka pa, nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa mo, walang bagay na nalilingid sa Diyos. At ang mga questions nga natin last time, Daniel's response should cause all of us now to examine our heart, to see where our own focus would have been. Saan ba tayo nagpo-focus? Sa blesser o sa blessings? Of course, dapat sa blesser. No? Hindi tayo dapat nakafocus sa mga material possessions. Okay? Kundi sa nagbibigay ng mga bagay na yan,
para sa atin upang magamit natin sa kanyang kapurihan? On the Lord of the work or on the work? Diba, according nga sa madalas natin na pag-aaralan, Martha, Martha, you are so busy with many things. Wag mong istorbon si Maria, dahil si Maria, pinili niya yung mas mainam. Iniwan ni Maria yan because she knew mas mahalaga itong ngayon, no? Nakaupo ang Panginoon, nagtuturo ng Panginoon, iniwan ni Maria lahat para makinig. Si Martha, ano ginagawa? Something else. At nagre-reklamo pa. Ano sinabi ng Panginoon? Huwag mong pakialaman itong kapatid mo na mas pinili yung bagay na mas mahalaga at this moment in time. Okay? Walang masamang maging masipag. Walang masamang maging gumawa ng mga bagay na tama rin naman na dapat gawin. Pero huwag mong sagasaan siyempre. Si King Abdullah nga, ano kasi King Salman. Okay, kunyari meron kayong schedule ni King Salman, mag-uusap kayo. Gagawin mo lahat talaga. Na kahit wala pa yung hari, naghihintay ka na dun sa hari, hindi vice versa. At no way, ako, I believe, no way na i-Indianin mo yung hari. Huwag na yung hari masyadong mataas, yung boss mo. O tomorrow ha, at 10 a.m., be here in my office, we will talk. I am sure, bago mag-alas 10, naghihintay ka na sa labas ng opisina ng boss mo. I am sure, 100%. Ang tanong sa Diyos ba, ganun tayo? God has been waiting for us for eternity. At nung mangyari na at one point in eternity, na sumulpot ka na, naghihintay pa rin ang Diyos sa'yo. Okay? Kaya na raw tayo nagpo-focus on the God who answers prayer or on the answer. Yung bang nang sagutin ng Panginoon ng prayer mo, nawala ka na naman sa paanan ng Diyos. Yung bang ang Panginoon para lamang siyang someone na kapag kailangan mo, dun mo lang siya kinakausap, dun mo lang siya pinapansin, nung ka lang naglalaan ng time. Kaya ano nangyayari? Magtataka ka, bakit kaya lagi ako may sakit? Eh kasi pag may sakit ka, prayerful ka kasi. Bakit kaya hindi secure ang aking financial life? Kasi pag nawawala ng laman ng bulsa mo, doon ka natututong lumuhod, no? Doon ka natututong manalangin at dumalo sa mga gawain. Paano hindi mangyayari yung mga bagay na yan? Bakit kayo nagkakawindang-windan naman ang relationship ko sa girlfriend ko, sa boyfriend, sa asawa? Bakit kaya ganon? Huwag mong sisihin ang Diyos. Maraming maaaring pangkalabit ng Diyos sa iyo yan. Hoy, I still exist. Nang ibigay ko yung pangangailangan mo, hindi nag-cease ang existence ko. Nang ibigay ko yung gusto mo, I still exist. Okay? So inaasahan ko, kung gaano ka ka-sweet sa akin, nung hindi mo pa tinatanggap yung blessing, I do. No? I do. I am waiting still doon sa sweetness na yan. Even now, ngayon, nasa iyo na yung gusto mong makuha. Walang pinagkaiba sa mga asawa, sa mga parents. No? Yung mga bata, ganun kasi pag may hinihingi, napaka-sweet sa parent eh. Pag binigay na, ayan na. O, asan naman yung magaling na batang yan? Pag may kailangan, saka sweet na naman. At ganyan din po ang karamihan sa atin. So nakita natin sa klase ng character, attitude meron si Daniel. Ang tanong, meron ba tayong ganung klase ng attitude? Na sa harap ng isang life and death situation, hindi siya nag-init ng ulo. Hindi nawalan ng pag-asa. Hindi kumapit sa tao, kundi nagpuri pa nga at kumapit sa Diyos. Ang tagal na natin pinag-aaralan itong mga bagay na ito, I do really pray nagkaroon na ng breakthrough sa puso't isip ng bawat isa. Because we know, nakikita natin sa buhay, nakikita natin sa salita, nakikita natin sa karakter, sa attitude, kung paano mong hinaharap ang mga problema sa buhay, kung nagkaroon na talaga ng breakthrough sa buhay mo ang salita ng Diyos na pinag-aaralan natin almost 5 times a week or 6 times a week. Maaaring marami sa inyo hindi niyo alam, no? Sabado na lamang po halos ang walang gawain. Sabado lang. Ngayon yung isang araw ninyo na dinadalo dito, hindi po ninyo nakumpleto yung 5 o yung 6. Yung isa lang. So yung Friday ninyo, kung hindi mo pa rin maibigay sa Panginoon, hindi Diyos ang lugi. Tayo ang lugi. Okay? So please, kapag meron po kayong problema ngayon, pinagdadaraanan mo ulit, kayo ang merong kasalanan, hindi ang Diyos. Okay?
Maiiwasan yan kung tayo focus dun sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So ituloy natin yung ating pinag-aaralan sa umagang ito. Binalikan ko lang yun para medyo mag-grasp uli natin yung weight, no? Yung weight ng ating pinag-uusapan. So the secret revealed. Daniel moved ahead in confidence. Okay? The secret revealed. Verses 24 and 25, Daniel moved ahead in confidence that God would prepare the way. Therefore, no, lumapit nga si Daniel kay Arioch at nag-usap silang dalawa. No, sabi niya, "Do not destroy the wise men of Babylon. Take me before the king, and I will tell the king the interpretation." Dala niya na ngayon. The second time around na magkausap sila ni Arioch, eto na. Dala na niya ang sagot dun sa katanungan ng hari. Then Arioch quickly brought Daniel before the king and said thus to him. Sabi ni Arioch sa hari, "I have found a man of the captives of Judah who will make known to the king the interpretation." Good news, di ba? Itong si Arioch, pagan tong taong to. Pero me personally, bilang pagano, napupuri ko tong taong to, mga kapatid. Which is no wonder even now, may mga Muslim ka mas mabait pa kaysa Kristiyanong naturingan eh. I really believe that. Meron nakikita Muslim ha, mas polite pa kaysa Kristiyanong naturingan, mas polite. Nag-good morning sa umaga, peace be with you sa umaga, hindi nang i-ismed or what. Minsan kasi kung naturingan Kristiyano, wala lang. Siya pa yung masungit everyday sa umaga, no? Napaka-defensive. Why? Why like that? Pero si Arioch hindi. Sa tono ng pagkakwento dito, masaya pa si Arioch na itong kanilang slaves na ito, na hindi kasi kalahi sila Daniel eh. Pero masaya siya. Nung sabihin ng slave, nung hindi niya kalahi, nung hindi niya kapananampalataya, na may sagot na yung Diyos niya para doon sa hari niya na isang pagano. Tuwan-tuwa siya, ito na po, mahal na hari, ang sagot. Isa sa mga captives natin, hindi natin kalahi, hindi natin kasama sa faith. Pero ang sagot po, taglay na ng taong ito. Kaya nga sabi ng Lord sa atin, "Let your light so shine before men, that you may glorify the Father in heaven." Ang gusto na sabihin ng Panginoon doon, let your attitude, your character, katulad ng isang taong nabubuhay sa liwanag. Hindi yung pagdating mo sa opisina, chaos na kaagad ang trabaho. Naku, ito na naman tong Pilipinong to, reklamador to. No? Nakasimangot. No? Pag kinausap mo, nakasinghal ka agad. Okay? It really happens because me myself, nakakakita ko ng mga hindi nating kapananampalataya. And yet, napakaganda ng karakter sa kanang attitude. I-re-realign na lang talaga ng Panginoon yung paniniwala niya, and he will be very, very good. He will be a very, very good Christian. Okay? So, Daniel went to Arioch, who announced to the king that the answer had been found. When Daniel stood before the king, apparently for the first time, and still in his teens, batang-bata pa si Daniel, the king asked a compelling question. Ganun ba? Ha? Alam ba kamo nitong batang ito? "Are you able to make known to me the dream which I have seen?" At hindi lamang yon. Kung talagang alam mo kung ano na panaginipan ko, talaga bang alam mo kung ano ang interpretation? Imagine that kind of question. This time around, hari na ang nagtatanong. Kumbaga humihingi ka ng audience sa boss mo. Yung boss mo busy siya eh. Saka kumbaga dapat siya ang nagseset ng schedule, hindi ikaw. Kung tanungin ka ngayon, give me a reason bakit ako magseset ng schedule for us to talk. Bakit ako magsisingit sa busy kong schedule every day, magsisingit ako ng time for you. Give me a very good reason. Ano reason mo? Ano sasabihin mo? Gusto mo lang humingi ng bonus. Yun lang naman eh. Kadalasan, gusto mong humili ng salary increase. Wala namang masama doon if you're worthy. Pero kung hindi ka worthy, kilabutan ka naman. No? Kung ikaw naman yung tipong actually hindi ka naman asset ng kumpanya, kundi liability ka pa nga kung tutuusin. Okay? Umuubos ka lang ng tea, ng kape,
inuubos mo lang yung oxygen, kino-convert mo into carbon dioxide, yun lang talaga yung nagiging papel mo sa trabaho, and yet ang lakas ng loob mong humingi ng salary increase, kilabutan ko muna bago mo gawin yan. We must be an asset, not liability, maging sa ating mga pinagtatrabahuhan. Okay? So, ang tanong muli ng hari kay Daniel, magkaharap na sila, punong-puno ng confidence si Daniel. Ang sabi ng hari ni King Nebuchadnezzar, okay, fine, are you able to make known to me the dream which I have seen and its interpretation? Nakakakilabot, di ba? Kasi po yung kausap ni Daniel, yun yung haring nag-utos para patayin siya. Patayin siya, yung tatlong kaibigan niya, at lahat ng mga taong katulad niya. Madali ba yung gano'n, mga kapatid? Nagbaba ng hatol yung tao for you to die, then magseset ka ng schedule to talk to him? Of course not. Ay, hindi tayo plastic. Hindi tayo magpapaka-plastic now sa harap ng Lord. Of course not. It's not easy. Yung nga lang magiging easy siya kung katulad ni Daniel, merong confidence sa Diyos na kanyang pinagsisilbihan. Ano ba yung bunga ng confidence? Kapag meron kang confidence sa Christianity, meron kang confidence sa Biblia, meron kang confidence kay Jesus Christ, ano yung magiging bunga sa buhay mo? Sige, para meron kayong chance na magsalita at magkaroon ng chance uminom ng tubig. Pag tumawa ka ba, confidence yun? Pag mumisi ka or what? Magbigay ka example. Ano yung sign of being confident sa Diyos at sa kanyang mga salita, mga pangako? Wala kayo idea, mga kapatid. No? Actually, kung 4 years ko na kayong kasama, dapat mga pastor na kayo lahat. Kasi po yung mga pinag-uusapan natin dito, yan yung mga pinag-aaralan ng mga nagpapastor. Wala pa ba? Of course, merong kapanatagan. Ano ibig mo sabihin, Kuya Lito? Pag sinabi bang merong kapag panatag ba ang buhay, ibig sabihin ba na walang problema or what? Kahit may problema ka, hindi ka nakapokus sa problema, kundi sa nagbibigay ng solusyon sa problema mo. Amen. Kasi akala ng tao, kapag walang problema, yon ang panatag na buhay. That's wrong. That's wrong view of life. Hanggang mamatay tayo, kunin ng Panginoon sa mundong ito, problem will exist. Okay, so kung hinihintay mong mawalan ka na ng problema, totally zero problem, saka masasabing panatag ang buhay mo, it will never, ever happen. Ulitin ko po, pag sinabing panatag ang buhay mo, it doesn't mean wala kang problema. It means what? Because of whom? Because of God. Ano sabi nga nila, ano raw yung peace? Peace is not the absence of war, but the presence of God. Yung kapanatagan sa buhay is not the absence ng problema, but the presence of God. Kung saan naroon ng Diyos, kahit punong-puno pa ng problema buhay mo, that is the most peaceful place on this planet. Look at Peter. Look at the apostles. Nasa bangka sila. No? Binubugbog ng hangin, ng tubig, yung bangkang sinasakyan nila. Nandun ang Panginoon, ang sarap ng tulog. The Prince of Peace. Pinakita ng Panginoon, bagyo, unos, natatalsikan ng tubig ang Lord by that time. And yet, ang sarap daw ng tulog. Hindi sinabi sa Biblia at Jesus, ay kunya-kunyari ang natutulog or what. Hindi. Tulog talaga ang Lord. Pero because He is the Prince of Peace, pinakita niya, I am peaceful. No? Ito magagaling ng mga kapatiran natin, walang pinagkaiba sa atin, no? Kasama mo na yung Prince of Peace sa bangka, takot na takot ka pa? Kaya sabi ng Panginoon, you of little faith, kayo mga little faith, no? Why? Bakit napakalit ng pananampalataya ninyo? Okay, tubig, bagyo, stop, tumigil. Ang gusto patunayan ng Lord doon, ganyan naman ang mundong ginagalawan mo, kung kasama mo ako, no, you are at the most peaceful place ever in the entire planet or entire universe. So again, tama si Kuya Lito, in-expound ko lamang po, no? Ang tunay na merong confidence sa Diyos katulad ni Daniel, meron mang tabak na nakaumang sa leeg. Okay? Meron pa rin kapayapaan. No? Kuya Jose. Sabi sa Hebrew 11, Now faith is confidence in what we hope for and assurance about
about what we have. So, ibig sabihin, kung may po tayong confidence sa ating Panginoon, we have faith. Amen. And we have assurance of what we are supposed to do. Ano man yung kanyang pinangako sa atin, you are assured na magsusunod. Of course. Mapamaterial sa mundo o Of course. sa heaven. Amen. Sige nga, ano ba yung mga pangako ng Lord sa atin? Kahit huwag nyo nang sabihin yung verse, no? Karoon ng buhay na walang hanggan. Pagkaroon ng buhay na walang hanggan, ano pa yung mga pangako niya? Tayo walang buhay. I will never leave you, I will never forsake you. Ano pa? Baka kailangan alam natin yung pangako ng Diyos sa atin kasi wala kang pangahawakan. Di ba? Para sa mag-sweetheart yan eh. Di ba sabi mo sa akin, ako lang. Kasi yun ang pangako niya eh. Kasama yung hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Of course, yung pa, lo, and I will be with you always till the end of the earth. Ano pa? If God is with us, who can be against us? Sino pa? Ano pa? Greater is He who is in us than He who is in the world. Ano pa? Ha? Wala yung posible sa Panginoon. With God, all things are possible. Okay? With God, all things are possible. Ano pa? Duman ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Duman ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Ano pa yung mga pangako ng Diyos na dapat pinanghawakan natin? Ano pa? Napakarami niyan. Ang sabi ko, ako ang tinapay ng buhay. No, ako ang inumin, sabi ng Lord. Tanggapin mo yung tubig na ino-offer ka sa iyo, at kapag yan tinanggap mo, hindi ka na muling mauuhaw, babalong pa nga siya. No, ano pa? Ano pa yung mga pangako ng Lord sa atin? I am the resurrection and the life. Kahit mamatay ka, you will live again forevermore. Ano ba sinabi ng Panginoon? Huwag kayong matakot sa mga kayang pumatay ng pisikal na katawan, pero hindi naman kaya magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Matakot kayo, magbigay pa nga kayo ng pitagan doon sa merong kapangyarihang pumatay ng katawan at magbulid ng kaluluwa sa impyerno, and that is God alone. Ano pa? Amen. I am the light of the earth. No? Ano pa? Yung mga pangako ng Lord sa atin. Ha? Peace I give you. Hindi katulad ng peace na ibinibigay ng mundong ito. There's no such thing as peace on this earth, on this universe. On this peace physical universe, no? There's no lasting peace ever. Wala. But again, with God, you're on the most peaceful place ever in the whole universe. So ano pa? Yung pangako ng Panginoon sa atin. Look at the birds of the air. Tingnan niyo yung mga damo sa parang. Yung damo raw, buhay ngayon, bukas patay na. And yet, kung damitan sila ng amang nasa langit, mas maganda pa kaysa sa damit ni Solomon. Tingnan niyo yung mga ibon sa himpapawid. Hindi naman nagtatrabaho, hindi nagtatanim. And yet, kumakain, pinapakain sila ng amang nasa langit. How much more you, na anak mismo ng Diyos, nilikha sa wangis ng Diyos. The Bible, the whole Bible itself is a promise. That is the book of promises. At ang sinabi sa Biblia, ang Diyos daw kapag nangako, no, it will really come to pass. Mangyayari siya. Pag nangako ang Diyos, kahit galawin na niya ang lahat ng planeta sa buong universe, mangyari lang yung pangako niya sa iyo, He will do it. He will do it. That's why merong ganung klase ng confidence si Daniel. Because Daniel and his brothers, yung tatlo, they know the promises of God. Hindi lamang yun, they know God is able to make those promises happen. Ngayon, ang isa sa sign, kung medyo malabo para sa mga promises na yan, no, konting kigot, of course may problema ka, tingnan mo mukha mo sa salamin. No? Nakikita mo kasi sa mukha eh. Kitang-kita sa mukha, hindi lamang yon, dinig na dinig sa mga lumalabas sa bibig. Kitang-kita sa mga ipinopost sa Facebook, sa Twitter, sa lahat ng mga media na yan. Then tell me, tataglay mo rin yung klase ng confidence meron si Daniel. Sino sa atin dito yung may problema ngayon na matter of life and death ang problema? Na parang merong lagaring, merong chainsaw na nakauma ngayon sa leeg mo, yun ang problema mo. Sino sa atin ngayon na merong ganyan? Like Daniel. Wala! See? Look at that! Ngayon, kung wala ka namang katulad ng ganyang problema at ang mukha mo hindi maipinta, wala kang karapatan. Wala kang karapatan. That's my point.
Ang problema kasi nating mga Kristiyano, wag na mga unbelievers, nating mga Kristiyano, we are magnifying the problem. Sabi nga nila, small problem becomes big in the absence of real big problems. Kaya minsan pag nagkukwentuhan kayo, ano ba problema mo talaga? Walang naglalike sa mga pinupost ko. Ayoko lang mabuhay sa bandang ito. Ayun bang problema mo? Alam mo yung nanay ko may cancer. O ano talagang problema sa dalawa? See? Kaya once in a while, minsan pinapatikim tayo ng Panginoon ng totoong problema eh. For you to reconsider. Kasi nag-onion skin ka na lamang, or ano ba sinatawag na para kang pus. No? Para kang pus. Sometimes we tend to forget how blessed we are. Parang konting problem lang, nasi-shaken ka. Hindi mo na realize na you're way too much less compared to others. Sometimes we lack realization. We are really blessed. Okay. So, maraming salamat. Any other addition bukod sa sinabi ni Sister April? So, in other words, was Daniel able to succeed where the other wise men had failed? As the following verses show, the answer was a definitive yes. So, sinagot nga ni Daniel yung tanong ng hari na ni isa doon sa mga naturingang wise men ng Babylon, ni isa walang nakasagot. Kung sino pa yung kaibaang pananampalataya, kung sino pa yung mga captives, kung sino pa yung mga slaves, hindi kalahi, siya ngayon ang merong dala ng kasagutan. Mula mismo siyempre, dun sa tunay na Diyos na kanyang pinagsisilbihan. The secret which the king has demanded, the wise men, the astrologers, the magicians, and the soothsayers cannot declare to the king. But there is a God in heaven who reveals secrets. And He has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. Yung pong vision ninyo, yung panaginip ninyo, vision siya. Kung ano mangyayari sa mga susunod na mga panahon. He who reveals secrets has made known to you what will be. But as for me, so yun yung panaginip. As for me, the secret has not been revealed to me because I have more wisdom than anyone living. But for your sakes who make known the interpretation to the king, and that you may know the thoughts of your heart. Nabasa niyo ba yung kwento na yan? Kung ano ba yung panaginip? Ano ba yung naging panaginip ni Nebuchadnezzar? Yung specific na panaginip niya dyan? Yan. Nakakita siya ng malaking rekbulto na ginto yung itaas, tapos bronze, iba't ibang klase ng yari na materyales. At ang pinakababa, pinaghalong putik saka iron, di ba? Saka iron. Ngayon hindi niya alam what's this. No? Parang ang tingin niya, there is something big, something huge, something great coming against me. Kumbaga kaya takot na takot itong si Nebuchadnezzar. At ipinaliwanag yun ni Daniel sa tulong na rin ng ating Panginoon. At ang sinisimbolize nung dream na ito, yung iba't ibang klase ng materyales na bumubuo dun sa image, yung iba't ibang klase ng mga empire na darating after Babylon. Yung ulo, si Nebuchadnezzar yun, Babylonian Empire. At sunod-sunod na yan, Persian Empire, Assyrian, Greece, and Roman, and so on and so forth. Yun yung nakita niya. So, ano bang ibig sabihin yan? So, nasabi niya ngayon sa hari. Hindi na lamang natin binasa, kinuwento na lamang natin mabilis. This was not false humility. No? Ikaw naman, nagpapaka-humble, ka pa dyan, nasagot mo na nga yung tanong. No, hindi siya false humility. It was a sincere understanding of his role in the event. Yung role ni Daniel. To this youth, the issue was clear. It was about God, not Daniel. Nilinaw niya. Nireveal lamang po sa akin to ng Diyos, ha? Hindi to nanggaling sa akin. No, hindi. Yung pong Diyos na sinasamba namin, yung one and only God, meron lamang siya ang sumagot through me. Okay, nilinaw niya yun. And his actions revealed the trust is felt. No, the trust he felt. Walang kayabangan kay Daniel. Kaya nga sinabi sa aklat ng Proverbs, pride goes before destruction. Walang ibang kapupuntahan po ang kayabangan, mga kapatid, kundi destruction. Wala. Saka nabasa ba natin sa isa sa bunga ng Espiritu yung kayabangan? Tell me. Bunga ng laman ng kayabangan. Saka sino ba yung unang naging mayabang? Si Satanas. Wala pang iba. So huwag kang magmana sa kanya. So bago ka magkwento
make it a point, malinis ang budhi mo sa harap ng Panginoon. At matapos mo makipag-usap sa Kanya, ang napapurihan, Diyos. Diyos. Okay? Not you. God. Kasi wala tayong taglay na hindi nanggaling sa Diyos. Ibig sabihin yung taglay kung kasama ng ugali sa Diyos, hindi. Galing sa laman yan. Okay? Sa sinful nature mo. Kundi lahat ng mga positives, no, napakababang uri ng word, pero lahat ng mga positibong meron ka, galing yan sa Diyos. Of course, yung kabaligtaran, galing sa ating sinful nature, na fini-fuel naman, fini-feed ni Satan at ng kanyang mga minions. And of course, ng world na ating ginagalawan. Meron ba kayong gustong sabihin muna? Or idagdag or question about this? Okay, kung wala, ano ngayon ang application sa atin ng bagay na ito, ng eksenang ito? Daniel would recite the dream and its interpretation accurately in verses 31 to 45. But the key result is in verses 46 to 47, a declaration of the glory of Daniel's God. Kasi nga, ibinabalik niya lahat, ang papuri, ang pasasalamat, ang wisdom, ang might, ang knowledge sa Diyos na buhay, na kanyang pinananampalatayanan. In life, as with weather, there are times of high pressure or low pressure. But there are never times of no pressure. Imagine. So, yung pinag-usapan natin kanina, sa buhay daw, merong high pressure, merong low pressure, pero there's no such thing as no pressure at all. Kasi kapag no pressure ang buhay mo, ano ibig sabihin nun? You're dead. Ang wala ng problema sa mundong ito, yung mga patay. Wala ng problema yan. Pero mula na ipanganak ka, yung unang araw mo nga, umiiyak ka eh. Why? Kasi nagre-react yung baby body mo sa hinihinga mo ngayon. Sa loob ng tiyan ng mga nanay, liquid ang hinihinga ng mga baby or yung pusod or what. Bigla siyang lalabas, hihingi siya ng oxygen. Kaya umiiyak ang bata eh. Namumroblema siya dun sa adjustment na nangyayari sa kanya. At hanggang ngayon, namumroblema tayo. Hanggang sa huling paghinga natin, yes, there will be pressure. Magkakaroon lamang ng no pressure kapag kinuha na tayo ni Lord. And hopefully, kapag kinuha na tayo ni Lord, hindi niya tayo ibabato dun sa ilalim. Ang pagdadalan sa atin sa itaas. Kasi po, imagine, sabi nga ng Lord, matapot kayo dun sa kayang kumuha ng buhay, dito sa katawan, at magbulit pa ng kaluluwa sa impyerno. Talaga eternal yung problema mo doon. Matinding problema yun. No? Forever and ever, nasusunog ka sa impyerno at kinakain ka ng uod na hindi namamatay. Yun ang sinabi doon. Hindi lamang yun. Yung kinamumuhian mong tao sa buong buhay mo, kasama mo siya sa impyerno. Forever and ever. See? May mga ganyan kasi ayaw makita mukha. Eh kung pareho ka napunta ng impyerno, forever mo siyang makikita yung mukha niya. That's hell. No? That is hell. Our choices during these changing times tell a lot about us. Lumalabas ang tunay na karakter o attitude ng tao kapag meron na siyang kinakaharap na pressure sa buhay. Kaya nga nakakalungkot eh kapag nagtanong ko, nasa si kapatid na ganito? Ano ko, may problema eh. Ayan, yun ang totoo niya. Little faith. Baliktarin naman natin yung other side of the coin, extreme to extreme. O bakit wala naman to kapatid na ito? Ay nako, kasasahod lang kasi. No? Sangkaterba ang pera, ayun, no? Nagsha-shopping spree. O kung saan-saan ibinabato, parang galit sa pera. Kung saan-saan ibinabato yung perang sinahod niya na pinaghirapan niya for 1 month. Extreme to extreme, ganun naman ang tao eh. Pag walang pera, may problema, wala sa gawain. Kapag may pera, ganun din, wala rin sa gawain. No, kaya nga sinabi sa aklat ng Proverbs, Panginoon, huwag mo akong payamanin, okay? Nasa ganun, hindi ako magmalaki sa inyo. Huwag mo rin po akong gawing mahirap na mahirap upang hindi ako matutong magnakaw. Nasa gitna. Alam mo mga kapatid, kapag tayo nagpe-pray, Lord, gawin mo po ang mayaman. Kapatid, ang unang kong tanong sa'yo, no? Why is so easy for you to ask that? Why? Second, para saan at gusto mong yumaman? For the glory of God? Tingnan nga natin ang track record mo sa gawain. Tingnan nga natin ang track record mo every Friday. So, alam na isang buwan, ilang gawain ba dinadalawan mo? And yet, gusto mong yumaman? For what? For the glory of God? Come on! Come on! Wala kang taong maloloko at hindi mo rin maloloko ang Diyos. Come on! Sasabihin mo, Lord, bigyan mo ko ng talentong ganito upang maibalik ko sa iyo ang glory, the highest praise. Come on, anak. Come on.
Hindi mo ako maloloko. God cannot be mocked. Alam ng Diyos ang lahat. Walang nalilingit sa Diyos. Hindi po aksidente o nataon lamang or consequence or what do you call this? Yung nagkataon lamang, ba sa English 'yon? Coincidence na tayo, ikaw ako, ikaw. Okay? Eksakto 'yan sa design ng Diyos sa bawat isa sa atin. Eksakto. Anything na lalabas sa design ng Lord sa atin, unang-una, bakit niyo susuportahan? At kung nangyayari sa yung bagay na hindi naman para sa'yo, ano tawag doon? Okay, fine. Hinihintay ng Diyos ngayon, ikaw mismo pagsisihan mo. Yung ipinilit mong kagustuhan, na in the first place, hindi naman kagustuhan ng Diyos. At alam natin ang kwento sa prodigal son. Kalooban ba nung tatay niya na maging prodigal yung bata at lustayin lahat yung pera at magkaganon siya, kinakain niya pagkain ng baboy? Hindi, di ba? Pero ano ginawa ng tatay niya? Okay, kung yan ang gusto mo, anak, sige, do it. But I believe in my heart kasi ang sinisimbolize ng tatay na yun, ang Diyos upang makita mo what is life nang malayo sa akin. Then of course, come back to me. Ang Diyos naman laging open arms. Okay? Hindi siya kailanman nag-eetsakwera o nagsasarado ng pinto. Hanggat buhay ka, syempre. Pero kung patay ka na, tapos na ang lahat sa'yo. Either heaven or hell na lang ang pinag-uusapan natin dyan. Anything ba na gusto niyo idagdag dyan sa pinag-uusapan natin? So, merong high pressure, merong low pressure, but there's no such thing as no pressure at all. There will be pressures in life. Where is our focus in times of pressure? Yun ngayon ang tanong. Kasi wala palang, there's no such thing as no pressure. So, ibig sabihin, lagi may pressure. So, ang tanong ngayon, nasan ngayon focus natin in times of pressure? Are we scrambling to protect ourselves at all costs? Pwede namang si Daniel sa una pa lang sa pagkain, ang dali-dali, ang sarap-sarap nga ng pagkain ng hari ni Nebuchadnezzar. Yung ba, hindi ba pwedeng palampasin mo na yun? Lord, ang sarap po talaga kasi ng pagkain ng hari. Maiintindihan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Yun pa naman ang lagi sinasabi ng maraming Kristiyano, God will understand. Come on. Pagkain ang pag-uusapan hindi pa yun something else na dapat kumain kayo ng buhay na ipis. Yun ang gusto ng hari. Hindi ganun. Kumain kayo ng sawa, buhay na sawa, sa ngalan ng hari. Hindi. Masasarap na pagkain, mga kapatid, ang ino-offer sa kanila. Pero sila ba kumagat? Hindi. Look at that. See? May mga tao bumibigay kapag pressured. Pinapagawa ka ng something na karumal, may gagawin sa'yo karumal-dumal, kaya dapat gawin mo siya. Meron mang hindi Minsan hindi man karumal-dumal yung pinapagawa sa'yo Ang sarap-sarap pa nga Di ba, supposedly na madaling gawin? Kasi ang sarap naman yung pinapagawa niya. Bakit naman ako hindi papayag? Okay lang. Saka maintindihan naman ng Diyos or what? Ang puso ko or what? Pero sila Daniel, hindi sila ganun Di ba? Hindi sila ganun. Hindi nila pinoprotekta ng sarili nila. At hindi rin naman po nila actually pinoprotekta ng pangalan ng Diyos. Who are we to protect God? It is only God who protects us through His words. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, pinoprotektahan ko po ang pangalan ninyo. Hindi po nadungisan ang pangalan ninyo. Sabihin ng Diyos, ha? Even Satan himself walang magawa sa akin. No? No one in the entire universe, physical or spiritual, can touch me. And you're telling me you're protecting me? Anak, no, it's the other way around. I am protecting you. Kasi ganun ang ginawa ng Daniel. Okay? Sumunod lang sila kung anong kagustuhan ng ating Panginoon. Are we doing desperate things that harm others in the process? Sige, pag hindi mo itinuro yung mga brothers mo sa GCC, pag hindi mo itinuro yung flat na yan, no? Kaltas ang sahod mo, 1 month. Ito po yung number ni Kuya Eric, ito po yung ikaman number niya, dito po siya nagtatrabaho, ito pa meron ako business card or what, puntahan nyo siya doon. Iba kasi ganun mailigtas lang yung sarili, di bali nang mapahamak yung iba. Okay? Ako kung mangyayari sa akin yun, okay, thank you Lord. Maring yun na yung way mo for me to make it my final exit dito sa bansang ito. I'm really afraid to be honest with you. Kasi kung ako magde-decide, hindi ako makapag-decide. So God will decide for me. Kung ano man yung magiging way niya for me to decide to live, forcefully or not, it's okay with me. Okay? Kasi po mga kapatid, hindi ko po naranasang mawalan ng trabaho. Natanggal ako sa trabaho, but God gave me
Ganun kabilis ang trabaho. Doon ko nakita, bakit ko po problemahin yan? Samantalang ang Diyos nga sovereign. There will be a job, a specific job for His children. Mawawala na ng trabaho ang unbelievers. Ang mga believers hindi. Because why? We are the children of God. Our citizenship is in heaven. We are. Hindi po ako nagmamayabang ha. Ang pinagmamalaki ko ang Panginoon. But that is my experience. Nawalan po ako ng trabaho mga kapatid. Nung magkaroon ng crisis in 2008. Pero to be honest with you, nung kausap ako ng manager na isa ako sa mga tatanggalin, siya pa ang siya ang may problema eh. Hiyang-hiya sa akin, Eric. I'm sorry. Alam ko, kararating ko lang sa kumpanyang ito at ako pa ang kinakailangan mag-fire sa'yo. Sabi ko, wala po kayong dapat problemahin. To be honest with you, I am excited about this. Because I do believe, kapag nagsarado na isang pintuan Diyos, lagi may naghihintay sa ating maraming pintuan pa. No? And I believe kung nagawa ng Panginoon minsan yon, bakit hindi niya kayang gawin sa mga susunod na panahon? So I am not afraid. Okay? I am not really afraid mga kapatid. Sa buong buhay ko, hindi ko naranasan yan. Laging merong trabahong ibibigay ang Diyos sa'yo. Ang gusto lamang Panginoon, mag-focus ka sa akin. Yung bang at least man lang worthy ka sa kabutihan ng Diyos, right? Kung ako hindi worthy, ako hindi kinakakitaan ng sipag sa simbahan, parang kabuti, nandyan, wala, tapos tumatanggap ako ng blessing from God. Hindi ba nakakahiya yung ganun? Maraming salamat po, Lord. Dapat ganun nga tayo eh. Right? Hindi ba sa magulang ganyan tayo? Yung mga bata ganyan sa magulang eh. Alam mo, nagbasag ka, binasag mo yung porcelain niya, paborito ni Mami. Tapos eto ngayon si Mami bibigyan ka ng baon kasi papasok ka. Hindi ba nakakayang lumapit? Nakagawa ka ng something na alam mo mali, tatanggap ka pa rin ng baon. Ang Diyos kasi ganun siya eh. No? Mahiya naman tayo mga kapatid. Ang anak ng Diyos merong hiya na tinatawag o respeto. Kasi hindi, worthy ka pa eh. Panginoon, kulang pa po ito. Samantalang hindi ka naman worthy kung makahingi ka pa, napakarami. Okay? Respeto. Pambabastos kasi mga kapatid eh. Sa magulang, ganun kasi nararamdaman natin eh. No? Huwag tayong bastos. Diyos kasi pinag-uusapan natin. Okay? Diyos ang pinag-uusapan natin. In your thoughtful moments, ask God to showcase His presence in your life. Kaso, ang hilig natin, ibang showcase eh. Kitchen showcase, entertainment showcase, alahas showcase, malling showcase, sales showcase. Minsan naman hilig mo, Lord, I would like to feel the presence, the mighty presence ninyo sa aking buhay. Use these moments to line up with the eternal purposes and honor of God. Walang ibibigay sa atin ng Panginoon na ang sinasalarawan nun, impyerno. Kapag nagbigay ang Diyos, sinasalarawan niya langit. Let me tell you something. Madali namang malaman kung yung tinatangkilik mo ngayon nagsasalarawan ng langit o impyerno, di ba? Kung yung tinatangkilik mo ngayon, yun na naglalayo sa'yo sa gawain, naglalayo sa'yo sa Diyos, hindi galing sa langit yan. Dinediretso ko na. Yes, masaya ka. Yes, nakikinabang ka. Yes, nakikinabang ang mahal mo sa buhay. But it doesn't mean nanggaling sa langit yung mga bagay na yan kung inilalayo ka sa paanan ng Diyos. Remember, ini-offer ni Satan kay Jesus Christ ang kingdoms of this world. Remember that. Kaya inuulit-ulit natin, ang tunay na kaibigan, maglalapit sa'yo sa paanan ng Diyos. Hindi totoong kaibigan yung inilalayo ka pa sa Diyos. Regardless kung natulungan ka pa niya, nung wala kang dugo, siya ang nagbigay. Pero kung inilalayo ka niya sa Diyos, thank you na lang, isinusoli ko ng dugo ko sa'yo. Anyway, nakapag-ipon na ako ulit. Kasi alam niyo yung mga utang laloob, kung magkakaroon tayo ng utang laloob, sa Diyos na lang. Pero you know what? Even yung word na utang laloob, hindi yan ginagamit sa Diyos, mga kapatid. Hindi po. Hindi. Anong ginagamit sa Biblia kapag nagbabalik ka ng papuri sa Panginoon? Gratitude. Nagbabalik ka ng pasasalamat. Nagbabalik ka ng gratitude. Hindi utang na loob. Hindi nagpapautang ang Diyos. Nagbibigay siya. We don't have to repay. All you have to do is to thank. At magpagamit ng sarili natin in the process.
Okay? Malinaw ba yun, mga kapatid? Wala kayong utang na loob sa akin, wala akong utang na loob sa inyo. Okay? Wala ring utang na loob sa atin ng Diyos. At kung mong sasabihin, Panginoon, out of ng aking utang na loob sa inyo, please don't! Out ng aking gratitude sa inyo, ng aking pagmamahal sa inyo, ng aking pasasalamat, pagpupuri sa inyo, I'm doing this and I'm saying this. Yun ang tamang salita. Kung unbeliever ka, yan ang gustong-gusto ng mga unbelievers. O may utang na loob ka sa akin, may utang ka ha. Kasi yung utang kasi something na kinuha mo na kinakailangan mong i-fill up. Ang Diyos hindi. Ganun ba ang Diyos? Kapag may binigay, meron siyang something na, yan ha. Dapat ganito ka ha. Dapat wala ka na magagawa sa susunod. Dapat, may utang na loob ka sa akin Walang utang as in, wala. Ang gift ba utang? Kunyari nag-birthday si Kuya Bernard, binigyan ko siya, Kuya, ito yung gifts ko. Yung utang mo sa akin. Gift nga siya, tapos utang. Paano nangyari yun? Gift. Pag sinabing gift, hindi ka nga deserving pero ibinigay sa'yo out of the blue because of love. Tapos sasabihin mo, utang na loob yun? Dinigrade mo bigla yung regalong binigay sa'yo. Meron ba kayong gustong ipang-rebuttal doon or what sa mga sinasabi ko? Tell me. We're talking about a gift. Pag gift, hindi ka worthy and yet ibinigay sa'yo nung someone out of love. So walang utang na loob na pinag-uusapan doon. Suklian mo yun o hindi, gift yun gift. Yung nga lang, kaiba ng gift of God, ito yung klase ng gift na kikilos kasi sa puso mo. And you will learn to be what? Magbalik ng utang loob. Matutong magpasalamat. Magpuri, sumunod by serving the Lord na nagbigay sa'yo nung tinatawag na gift na yon. Is there anything, bago natin tapusin to, sa pamagitan ng isang introduction para sa susunod na chapter ng buhay ni Daniel? Of course. Amen. Sa giving nga lang ba? Amen. Amen. Sabi nga ng Lord, anong templo gagawa niyo sa akin? Magkakasya ba ako dyan? Right? Ang langit ang aking luklukan, ang earth, patungan lang ng paa ko, tapos igagawa niyo ako ng temple? Kaya ang ginawa ng Panginoon, nung tumira siya sa temple sa New Testament, saan siya tumira? Sa puso ng bawat isa sa atin. So we are the temple of the Holy Spirit. Imagine we are so little, and yet nagkasya ang Diyos sa atin. Imagine that. No? Of course, God is a spirit. No? God is a spirit. In a spiritual way, nangyari yung bagay na yun. Imagine that. Hindi lamang yun, sabi ng Panginoon, hindi ko kailangan yung mga bagay, yung mga offering ninyo. Di ba? Sinabi niya rin sa aklat ng Isaiah yan No? Saka sa Psalms, nandun din yan Yan. Ang sabi ni David, burnt offerings and sacrifices you do not desire. Yun ang totoo. Kasi nakasanayan. Ang dali kasi pag nagkasala ako, ilabas mo nga yung tupa doon. Bakit na naman nagkasala ka naman? Sige, labas mo na yan. I-offer natin sa Lord. It's so easy, di ba? No? Yung bang nawala ka ng isang buwan sa gawain, pagbalik mo, magtatice naman ako O kung hindi man yun, bakit wala ka na naman? Huwag ka na maraming tanong, brother. Pinadala ko yung tithes ko kay sister ganito. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin, mga kapatid. Hindi. Kung ang Diyos katulad nating mga masusungit, ibabato yung sa'yo, pabalik yung pera mo. No? Pag nang bato ang Panginoon, malakas na malakas yun. Lagpas sa katawan mo yung pera mo pag ibinato sa'yo. Kasi hindi ganun ng Diyos No? Kaya nga sabi ng Panginoon, bago kayo lumapit sa akin at mag-alay, isipin mo muna, baka naman meron kayong kaaway. Nag-uusapan natin ngayon standard ng Diyos. Paano bang magpasalamat sa Diyos? Maging sa pagbabalik ng pasasalamat, we must be worthy. Nakabisit talaga tong brother na to. Parihin ka Panginoon sa iyong... Itigil na yung ginagawa mo. Di ba? Walang kinabahan dun sa Pariseo. Panginoon, napakabuti ko, napakabait ko po. Maraming salamat sa blessings. Hindi katulad tong taong to. Suwail, magnanakaw. Para kang ganun din Nag-pray ka pa. Huwag ka na mag-pray kung ganyan ka. No, yun ang sinabi ng Lord, hindi ako. Sabi ni Jesus Christ, ibaba niyo muna yung mga gagawin niyo sa akin na paninilbihan. Makipag-ayos muna kayo o ayusin niyo muna ang buhay ninyo. Look at the standard of the Lord. Naging, sa mata natin, palang napakadali ng kaligtasan I accept your Lord Jesus Christ. Amen! Ligtas ka na Parang ganun-ganun lang siya, di ba?
Pero eternity ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. No, before the foundation of the world, according kay Paul, saka kay Peter, before the foundation of the world, nandun na ang pagtawag ng Diyos sa iyo, hindi ka pa nag-exist. At ilang tao ang dumaan, sila Adan hanggang sa isilang ka, ilang panahon ang lumipas dyan. And yet for you, dun sa moment na yun nangyari sa iyong kaligtasan. Pero sa mata ng Diyos, hindi. Throughout eternity, I love you. No? Mahal na kita. Hindi ka pa nag-exist. Wala pa si Adam, wala pa ang mga angels, ako pa lang nag-exist. I love you. Kaya ang ginagamit na term yung before the foundation of the world. Minahal na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, wala pa tayong lahat, wala pa ang physical universe. Maaring angels pa lang o bago pa lumabas ang mga angels, nilikha ng Diyos ang angels, God loves us, laman na tayo ng puso ng Diyos. So yes, we are really, really specifically created for a very, very, very definite purpose. Kasi wala ka pa, kilala ka na ng Diyos eh. Okay? So, next time, makikita natin na merong new king. Bigla na lamang, kasi mahabang panahon ang lumipas, siguro hanggang dito na lamang ako, hindi nag-last syempre forever ang kingship ni Nebuchadnezzar. Maraming kings, maraming empires, and we know what happened kung babasahin niyo yan. Another empire. Hindi pa yung empire na yun, kundi namatay siya in the flesh, tumanda rin kasing tao, sila Daniel, tumanda sila, at merong pumalit kay Nebuchadnezzar na kanyang kamag-anak. At yung susunod-susunod na mga chapter pag-aaralan natin, ibang empire na ang kinalalagyan ng ating mga kapatid na ito. Empire after empire after empire, king after king after king, pero ang pinakamahalaga sa lahat, only one God. Okay? Ang sumusubaybay sa ating mga kapatid.